kapwa. At lahat ng ginawa naming drama, mga nakaraang taon, lalagay ni Eugene Izon sa ating website para hindi naman kayo mainip dyan dahil alam ko minsan walang Filipino show o radio show para sa mga Pinoy abroad. Konti lang, tulad lang na sa Hello Asia. Isa lang no sa K102.3 FM ang gabay ng OFW International sabayang broadcast with Hello Asia Singapore. Okay, maraming salamat. Ellen, may sasabihin ka pa? Nakalimutan? Wala na po. Maraming pong salamat. Congratulations po sa inyo at nakikita ko rin po kayo. Kahit saan kayo magpunta, kasama nyo po. At buong RPFC. Oo nga, sabihin mo na sa ibang members, 300 plus na yan, di ba? Hindi po kasi nila medyo alam po ngayon yung bali po ngayon nag-post po kayo sa page, kaya malalaman na po yan nila bukas. Oo nga. At sa regards sa mabait mong amo, ha? Maraming salamat po, Ellen. Thank Bye-bye. you po, sir. Bye-bye po. Okay. Bye-bye. 10 minutes after 10, dito pa din sa gabay ng OFW International. Time check brought to you by PhilHealth, bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro protektado, kalusugan, segurado. At siyempre maraming salamat kay Mapet Varles at kay Mr. Greg Rolyoda, Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth. At sa SSS, maraming salamat din. OFW, believe kami sa iyo. Pag-ibig Fund, sa pag-ibig ang pinaghirapan, may katuparan. At ang Overseas Workers Welfare Administration. Pwede kayo tumawag dito, 632-631-2647 at 632-631-2646. Meron muna kami mga balita, pero mamaya na ang ating mga balita kasi baka maputol tayo. Kasi we're using card, di ba? Ang ating website, gabay ng OFWinternational.com at ang ating Facebook, gabay ng OFW International. At meron din kaming personal account, pero mas madalas kasi dun sa personal account ko nakikipagchismisan ako dun para sa mga OFW ko. So mag-post po kayo ng inyong messages. Ang ating katanungan ngayon, paano ipadarama ng ating mga inang OFW na sila ina pa rin sa kanilang mga anak na nandito sa Pilipinas? Yan. Thanks to technology. Meron kami babasahin mga Mother's Day messages. Nasaan na ba? Yung mga nagpadala sa akin, no? Ang gaganda kasi ng mga messages nila, okay? From Gina Laborte, 17 years old, from Antipolo City, for her mom, Erlinda Laborte. Mom, I want to tell you how kind and amazing you are. Of all the people in the world, laging nasa tabi ko naman noon. Pero kahit malayo ka na, parang laging nandyan ka pa rin. You comfort me, support me, and love me, and I can't express how grateful I am to call you my loving mom. O diba, sarap? Salamat sa sacrifices mo sa abroad. Sana soon ay masuklian ko lahat yan ng pagmamahal din. I love you. Ito rin, diba? Napakagandang message. Magandang message to mula kay Ann Rivera of San Juan. Sabi nito, a message po for my mom, Aling Lita Rivera, na laging nakikinig sa inyong website na nasa... Mag-anak mo yan? Hindi po. Jonas Rivera po. Pero hindi ko mag-anak si Ann Rivera. Sana mag-anak ko kayo. Pero ang binabati po niya ay si Aling Lita Rivera na nasa Singapore po daw siya ngayon. Ang ito po ang kanyang message. Ma'am, kahit nasa abroad ka na, I can still feel your love. Your arms were always open when I needed a hug. Your heart understood when I needed a friend. Your love has guided me and become a good person like I am today. Naku, napaka-touching po yun, no? Oo nga, no? Pwede kayo magbigay ng inyong mga mensahe 0926-617-8082 at sa ating Facebook account, Gabay ng OFW International. Tama, Gabay ng OFW International. National.com. Yan, .com. Okay. Okay, ating oras 13 minutes after 10, babalik ang programang Gabay ng OFW International. Wait lang kayo, babalikan namin kayo sa K102.3 FM sa ating sabayang broadcast, Gabay ng OFW International at ng Hello Asia. Ang programang ito hatid sa inyo ng PhilHealth. Kuya, member ka ba ng PhilHealth? Aba, dapat alam mo to. May bagong case rates ang PhilHealth para sa piling medical and surgical cases. Dengue, pneumonia, asthma, hemodialysis, at marami pang iba. Sa bagong PhilHealth case rates, tiyak mo nakukuha ang benepisyo ng member. Wala nang mahabang computation. Empowered pa ang miyembro. Oh, ayos ka ba dyan, kuya? Taga PhilHealth ako, pare. Ako ang nagsabi sa inyo kanina eh. Alamin ang kumpletong case rates ng PhilHealth. Tumawag na sa 441-7600
0917-889-7442. Si Edith at Rowena, caregiver sa abroad. Napadala ko ng panggasto sa bahay at tuition ng mga kapatid ko. Ako, tulong sa bahay at ipon ko sa SSS. Pwede din ba ako dyan? Oo naman. Bukas to sa ating mga OFW. Napakadaling maghulog. Pwede sa internet o sa mga remittance centers. May SSS FlexiFund din ako. Dagdag ipon. Mag-iipon na rin ako. Buti na lang may SSS. Panatag ang loob ko sa paghahanda ng kinabukasan. Ang SSS, kabalikat natin. Kahit saan panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Okay, ulitin ko lang ang phone number ng OWA, 0917-898-6992, yung text. Or pwede rin kayong dumayal sa kanilang trunk line, 891-7601 hanggang 24. May katanungan dito. I'm Mary Ann, 2 months na ako dito sa Taiwan. Caretaker, walang day off. Once a month may uwi. Once a month lang ako uwi. Yan. Barok, ano? 17 hours po ang work at 6 hours ang tulog. Gusto ko lumipat. Sino at saan ako pwedeng magpatulong? Ito po ang aking roaming number. Okay, Mary Ann. Sana magbago ang iyong kapalaran. 6 hours. Pero at least may 6 hours na tulog. Di ba sabi natin? Okay lang walang tulog. Okay lang walang tulog kaysa walang gising. Joke namin dito yon. Pero yun. Pero syempre, nakikisimpatya tayo kay Mary Ann, of course. Ayaw naman nating ganun. Pero hindi walang day off, mali yan. Dapat may day off. Yes. Iba nga walang cellphone eh. At least ka walang day off lang, pero hindi mo sinasabing walang cellphone. Kung kahit wala kang day off, makakatipid ka. Pero kung wala kang cellphone, wala kang laptop, yan ang mahirap. O dumisan, Tita Lu, ang ginagawa yata ng iba, wala kang day off, pero pag pinabakasyon ka naman, 1 whole month, bayad pa rin. Oo. Parang kinocompensate nila yun. Baka ganun naman yun. Mas mahirap kung walang sweldo. Okay, magpatulong tayo sa MECO. Kung alam niyo, dapat kung pupunta kayo sa Taiwan, ang pupuntahan nyo nga yung Manila Economic and Cultural Office. Dapat alam niyo dyan kung sino mga pupuntahan nyo. Siyempre, mga kapwa nyo Pilipino. At meron dyan taga-OWA. Hindi ko lang kabisado kung sino ang taga-OWA ngayon dyan na naka-assign, no? Okay, 10:15 ang ating oras. Kumukonect pa rin kami sa Singapore kasi kapag commercial nagbe-break kami. 0926-617-8082. Live na ulit tayo sa Hello Asia sa Singapore. Dito pa rin sa Pilipinas. Mapapanood at mapapakinggan kami sa DWBL. Siyempre, meron din itong FM, Mellow Tots, 94.7 FM. Yan, kaboses pa rin talaga ng DJ FM, si Tita Lu. Okay, meron pa rin tayo mga greetings. Mga kababayan nating nakikinig ngayon, mag-post kayo ng mga greetings. Meron ako rito, marami, pero gusto ko fresh na mababasa ko. Lahat po ng mga nanay ngayon na nakikinig, gaano kahirap maging nanang kapag kayo ay nasa abroad, no? Napakahirap po niyan. Magbigay kayo ng mga mensahe. Kung lalo na yung parehong magulang ay nasa abroad at ang inyong anak ay naiwan lang kung kani-kanino, sa mga lola, sa mga kamag-anak, hindi nila maramdaman ang inyong pagmamahal. Lalo na, ako para sa akin ang isang nanay, wag iiwan yung bata kung masyado pa siyang bata. Napakahirap ng ganon, di ba, Jonas? Di bali ko may isip na high school, ganon. Pero kung sobrang bata at sobrang liit pa, ako lang kung pwede kayo magtiis na wag mag-abroad, wag muna. Kasi Tita Lu, yung early stage ng development ng bata, isa yan sa napaka-importanting bahagi ng kanyang buhay. Yan yung nag-retain sa kanya ng yung motherly affection na nag-i-stay sa pagkatao niya. So, dapat talaga hanggat pwede, yes, yung Father. mother, nandun po. Amen. Yan. Okay, so I'm sure dapat tandaan yung mga birthday nila, wag nyo kakalimutan yan. Ang graduation nila, o kaya yung mga, pag alam nyo may problema yung anak nyo, tawagan nyo. O kaya, turuan silang mag-Facebook account, turuan silang mag-chat, mag-email, di ba? Salamat sa technology. Nung panahon ng tatay ko, napakahirap kaya maging
magkaroon ng magulang na OFW. Oo nga, pasapasahan pa kami sa cassette tape, pinupuno pa namin yun bago ipadala. Correct. Tapos bago dumating, lumang-luma na yung message mo. Oh, pinuulit-ulit daw niya. Talaga. Okay. Pero Tito, nakakatuwa, no, sa panahon natin na mag-celebrate tayo ng Mother's Day, napakadaming message. Makikita mo talaga yung importansya ng pagiging mother. Ang hirap kaya, no? Yes. At least, pero maraming nakaka-appreciate talaga. Ang daming mga anak na bumabati sa kanilang mga magulang. Kailan minsan yung mga bata, kapag bata pa sila, inahalikan pa yung mother, naranasan ko inahalikan pa yung mother nila, pag-aalis, kiss muna, lagi nakatabi sa'yo, pero pag teenager na, ano na lang, hag na lang. Babay na lang. Babay na lang. Kaya yung flying kiss na lang. Pero pag medyo pasaway, whatever, masasagot-sagutin ng nanay ng ganon, di ba? Pero pag tumanda ka na at ikaw yung naging ina, tsaka mo ma-appreciate yung nanay mo. Dahil naranasan mo yung hirap niya, naging hirap niya. Correct. Tsaka sana, no, not to compare between mother and a father, kasi talaga ang mother kasi binibigay niya ang buhay niya para sa kanyang mga anak. Lalo sa panganganak pa lang, di ba? Of course. Naku, napakahirap niya, no? Ito, Miss Luz, ano po yung marinig ito ng nanay ko sa programa niyo? Kasi alam naman niya na ang website ninyo, nasa Canada na po siya ngayon from Taiwan. Ito, siguro ito sinasabi ni Ellen. Here's my message. Happy Mother's Day, Mom. Salamat. I can't thank you enough for giving your life. O, diba? Your love, your guidance, and support over the years. I'm so lucky to have you as my mom. I miss you so much. I'm proud of you, sobra. Okay, ito naman, paputol-putol si Jackie. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Overseas Workers Welfare Administration at siyempre ng PhilHealth. Bawat Pilipino miyembro, protektado. Kalusugan, sigurado. Magbalita na nga tayo, no? Babalik tayo. Jackie, may card ka ba? Okay, balita muna tayo. Marami na ngayon nagpapaskil ng mga tarpaulin, naku naman kandidatos dito sa Pilipinas dahil meron naman tayong midterm election, nagsisimula ng dumilim at dumumi ang kapaligiran, Jonas. Dahil pati kawad ng kuryente, pinagsasabitan ng mga streamers na may nakasulat na happy graduation, happy fiesta, at siyempre nakapaskil ang malaking mukha ng mga politiko na hindi paawat mas malaki pa yung mukha nila kaysa sa greetings. Pati nga happy Mother's Day. Oh, Happy Mother's Day. At correct. Mga proyekto nilang mga libreng tuli. Di ba? Para sa mga kabataan. At siyempre kulang nila sabihin nila good morning, good night, good afternoon. Di ba? Nakakainis exposure ang kailangan nila. Grabe, no? Halatang halata na kayo. Hindi na kami ganun katanga. Campaign na po ang ginagawa nila.